Ayan po, isang magandang hapon po sa inyo mga antingero, antingera. Ako po ay magpapaligo ng medalyon at magpapausok, mag-insenso. Ang pag-insenso po mga antingero, doon po sa ginagawa ko, pero di ko naman po nilalahat ng antingero ganito ang ginagawa. May kanya-kanya pong paraan yan eh. Halimbawa po na ako, hindi po doon lang sa mahal na araw ko ginagawa yon. Ginagawa ko, minsan-minsan, wala naman pong specific na araw kung anong gusto nyong araw gawin. Para lang basta yung kada buwan, kung ilang buwan, bukod doon sa pagpapakain ng dasal sa kanyang sa bawat isa, sa bawat ano ng medalyon, sa bawat isa ng kanya-kanyang basag, meron pong tinatawag na pag-insenso, pagpaliligo. Kumbaga sa ano, papakainin nyo. Lahatan, pwede po ito lahatan. Papaliguan nyo siya ng tubig, unang patak ng ulan sa Mayo na tubig. Hindi ko po naman ito ipinipilit sa ibang mga antingero kasi may kanya-kanyang pamamaraan. Tapos papaligo nyo po katulad ito, papaligo. Ayan. Dito po yung lahat ng mga medalyon ko sa gamit. Ayan. Pagkatapos yung mapaliguan po, ayan, napaliguan. Kumbaga sa parang tao na naligo, ganon. Kailangan din nilang maligo. Ayan, napaliguan siya kahit sabay-sabay po. Tapos po, hahanguin. Ayan. Ayan, pagkahango ko po, napaliguan na siya ng tubig. Ng unang patak ng lahat ng medalyon ko, yan. Pinaliguan ko po. Sabi, parang naghugas. Ayan. Para po siyang naghugas. Ayan. Ayan. Ngayon po, isa-isa ko ngayon siyang ilalagay. Saka ko na lang po tatalakayin kung ano-ano ang bawat isang ito kasi haba. Ang ano ko lang yung kung paano ako nag-i-essence ng mga gamit kahit hindi mahal na araw. Ito po ang krus ni David na kung tawagin ni Tres Metales. Kaya ganito ang kulay niyan. Antigo po yan. Ito naman pa yung peso sagrado ko. Ito ay may-ari po nito, kaya lang habang nasa akin pa, idadamay ko na rin po sa pagpapakain. Kapag hindi po pagpapakain tawag dito sa pag-cleansing o tinatawag na ito naman po yung ng medalyon ko ng berhen ng laging suklo. Ito po ang sipar ko. Yan. Yan. Ito po yung aking sambinito. Dapat nga po na yung sambinito ng anak ko kasama. Kaso mawala rito siya kaya hindi ko napakain. Naanhan. Yan po. Mulumulusot. Shoutout po sa mga ibang antingero na hinihiling ko lang po na kung may kanya-kanyang pamamaraan. Yung gusto pong maniwala sa aking ginagawa, okay lang po. Yun naman pong ayaw, hindi ko po sila pinipilit dahil tayo ay may kanya-kanyang pamamaraan. Pero ito, sa pamamaraan ito, ay subok ko na po. Ito po ang medalyon ko nasa Tour Coronado. Nakakatakot po magkaroon ng medalyon na sa Tour Coronado dahil ito malakas. Talakayin din po natin kung bakit. Bakit po nakakatakot magkaroon nito kung masama rin paggamit. Po. Kasi yung mga tirantipong yan kailangan makinsing din yan. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, ito naman po yung aking krus ng Santo Cristo, Haring
Kristong Hari, yung pantay ang paa. Ayan po, pantay ang paa niya. Yan po ay maganda kahit ganyan lang po yan. Talagang okay po yan. Pwede po yung ano natin dito. Yan. Yan. At ito po yung medalyon ng kaya kung mapapansin po yung mata, araw. Yan po ay ano rin, infinito rin. O yung tinatawag na ano, siguro alam niyo po naman yan. Pero ang kabila po niyan ay 8. Ang 8 po ay sa sugal ginagamit, pero hindi naman po ako nagsusugal niya. 8 po yan. Kung mapapansin nyo, may ahas, nakagat-kagat yung kanyang buntot. Kaya masama po ang sugal, pero hindi. Kailangan control. Kaya ito ay pampaswerte po. Swerte po ito. Ginagamit ito ng ibang maganting sa negosyo at saka sa sugal. Eh, hindi naman po ako nagsusugal, kaya shoutout po na nakakain ko lang siya, pero hindi ko po ginagamit sa sugal. At ito naman po, kahit gaganto-ganto, maliit. Yan po ay krus ng ano, na kung tawagin yung nag-aalis ng mga malas, yung krus ng krus lang, para wala siyang tao, pero maraming salita at pangalan ng Panginoon na nakaup niya na maliliit, hindi lang mababasa. Pero nag-aalis po ito ng mga negative na ano sa buhay mo. Kaya yan po ay ano, tapos ito na po ang kasunod nun. Kampay pa. Pagkatapos po na ihatay na paliguan, ito dadasalan mo po siya ng pangkalahatan kasama. Kasi meron po namang ito na may buhay na, ito naman po ay napakain na. Ito naman po ay may mga basag na ano ko na bawat isa. Kailangan, pag naglinis, itatawag nyo sa itaas. Lihim pong pangalan ng gagamitin. Dahil hilig ka pa sa sarili yung ano, babasbasan mo siya. Lilinisin mo siya. Pero hindi ko po pwedeng ipadinig sa inyo. Kasi yun po pakikipag-usap tungkol sa itaas na sa gaganapin kong ito na tinatawag na paglilinis ng aking ano, medalyon sa pagpapausok. Pagkatapos po nitong madasalan ko siya, may tawag sa itaas, papausukan ko na po siya. Magsisimula na po ako, pero pasensya na po, hindi pwedeng ipadinig. Limitahan ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Lumalang ng lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Ako'y lumalapit at tumatawag sa inyo na ang lahat ng mga medalyon ito ay bigyan nyo ng kalakasan at alisin ang lahat ng mga negatibong kapangyarihan dito at ibigay ang lakas niya sa kanya-kanyang mga gamit sa bawat isa ng medalyon natin dito sa aking harapan. Wala naman po ako dito tatawagan kung hindi kayo. Ako po ay tumatawag ng voice sa inyo. Nabasbasan nyo ang mga gamit na ito upang magamit na panangga sa lahat ng suligin ng masama. Panangga, maging mabisa sa lahat ng bagay, maging sa bala, sa patalim, pangkaligtasan sa sinumang magtatangan. Ito po ay aking hinihiling sa inyo sa pangalan nitong sa pamamagitan po ng aking namin. Yes. Salamat at tuloy po na natin ang pagpapausok. Ayan po. Itong karaso po ng ano ang papausok dito.
kantingero. Inuusukan ko na po. Yan po ay pang pag-aalaga po kasi sa ng ating mga gamit, mga kantingero, ay para kang nag-aalaga ng isang bata. Kailangan busugin mo siya. Linisin, pakainin. Hindi po isang beses lang ginagawa. Bukod pa po doon sa akin yung mga gamit na sa bawat isa kung paano tinatawag sila. Para po ang mga gabay nila ay lumakas at talagang ipagkaloob ang bisa. At anumang tinatawag na yung negatibong elemento o yung suligin ng masama mawala sa mga gamit na ito. Kasi kahit po ganyang gamit, kapag yan po ay napabayaan at kulang sa panalangin, kulang sa pagtawag sa mga nasa taas, sa kataas-taasan, yan po ay maaaring malapitan din ng masamang negatibong mga elemento na sa magdadala at gagamit ito, hindi nila makontrol ang kanilang Siyempre gagana po ang lakas niya, kaya lang hindi nila kayang kontrolin. Ang mangyayari po pagka ganon, nakakagawa sila ng hindi tama. Maasa sila na meron silang gamit na matibay at talagang matibay naman po yan. Kaya lang hindi nila alam na itinutulak sila ng negatibo. Saan po nakakapit yan? O kaya kailangan pausukan sa mga tali. Ito bagay, yung pwedeng kapitan na masamang sa pagkakahawak na kung sino-sino. Maaaring kasi yan, hindi naman po maiwasan hawakan ng aking ibong dadating sa akin dito. Yan po ay kailangan maalis. Kaya yan po, yung mga ternating yan, isa rin po yan na dapat nauusukan kasi para at magdadasalan para yung kanyang mga negatibong kumapit sa kanya ay mawala. At ang magtatanga ng medalyong ito ay hindi itulak sa paggawa ng masama. Kasi sasamahan ka po nito kahit anong gawin mo. Kahit saan. Kaya lang, hindi mo napapansin na hindi na tama yung ginagawa mo kasi may nakakapit na masamang negatibo. Yun po hindi, ewan ko lang po kung yun ay ginagawa ng iba. Pero para sa akin, isa po yun sa aking paraan ng gamit ng mga ganito. Naalagaan ko po sila ng talagang parang nag-aalaga ako ng bata. Natandaan niyo po, yan, pinapakausok ng iba. Ito yung mahal na araw na. Pwede naman pong gawin yan kung matagal na para ang lakas at linis ng inyong medalyong gamit kasi panay-kanan po ito at yung iba ay may halong kaliwa. At tulad po na sa Tor Coronado, kung maaamin niyo po, ay tatalakayin po natin isa-isa yan at ipapaliwanag ko sa mga susunod natin mga video. Ang hiling ko lang po sa ating mga manonood, mga kantingera, kung sa paglagay nyo ang aking ginagawa sa inyo hindi ganon o wala, okay lang po yun. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero sa mga bagong nag-aaral ng lihim na karunungan at nagtatanga ng mga medalyon, isa po ito sa dapat nilang matutunan. Isa po ito, mahalaga po ito. Mahalaga po na ang gamit ay laging malinis sa mga negatibong kasi malakas po yan gumagana po yan, sasabihin banal naman yan bakit yung iba na nag-aanteng, paliwanag ko lang, bakit nagawa sila ng masama, bakit nakakagawa sila ng masama, kasi naitutulak sila ng negatibo na hindi nila alam na kumakapit na sa medalyon. Hindi naman po sila pababayaan ng gabay niyan dahil tinatawag nila lagi. Kaya hindi nila napapansin, nakakagawa sila ng hindi tama. Ayun, pagdating ng huli, yun ipananagutan po natin sa itaas.
pag tayo po ay gumawa ng masama, kung tayo ay may mga ganitong inaalagaan na karunungan. Ito po ay ibinagkaloob sa atin ng itaas upang pangkaligtasan natin. Hindi po upang tayo ay makasakit ng ating kapwa. Pero, gaya nga po ng sabi ko, masama ang pumatay ng tao. Kung makakatakbo ka, tumakbo ka ng husto. Pero kung talagang wala ka ng tatakuhan at talagang ginawa mo na ang lahat ng pag-iwas, ito po, wala po silang karapatan na ang laman nating ito ay kunin nila. Kasi hindi po sila ang may bigay nito sa atin, kundi ang Amang lumikha sa itaas. Karapatan nating ipagtanggol ang katawan natin. Hindi na po tayo makatakbo, hindi na tayo makaiwas, lahat na, pwede po. Pwede po, hindi po kayo magkakasala kung kayo makapanakit ng tao, kung ginawa nyo na ang lahat ng pag-iwas. Pero kung ginagawa nyo po ang lahat ng pag-iwas at nalilinis ang lahat ng gamit niyo, tandaan nyo po, hindi po darating sa bagay na kayo mapahamak. Kasi ang mga gamit mong banal, hindi po yan parang magic. Yan po ay hindi mo mararamdaman na gumaganap sa buhay natin yan. Yun lang po ang maikli kong may papaliwanag po sa inyo lahat. At sana maunawaan niyo po ako at saka konting pasensya po sa akin kasi mga nakaraan nakalimutan, hindi ako masyadong nag-upload. Inuulit ko po, hindi po ako madamot sa kaalaman. Ang hangad ko lang po, kung talagang gusto ay sadyain ako sa bahay. Mga testamento, ipagkakaloob ko sa kanila. Gusto ko lang po silang makita katulad ng ginagawa ko kung paano ko hinanap ang mga karunungan ito. Kasi, hindi po ipinagkakait ng Diyos na sila ay hanapin. Sabi nga, ang humahanap sa akin, ako ay masusumpungan. Ngunit mag-ingat ka at maraming pagbabata at paghihirap ang dadanasin mo. Ngunit kung ako'y makikilala mo, yun ang sabi ng Panginoon Kristo, ako ay kakatok sa inyong pintuan at ako'y makakasama mo sa iyong hapunan. At sa ganon, kumbaga sa makakasama mo ang ating Panginoon Hesus Kristo, na ibig sabihin, makikilala mo ang kanyang tunay na pangalan. At sabi nga, ang humahanap sa akin tunay na pangalan, malalaman, masusumpungan niya. Kaya lang, magbabata. Marami mo magbabata. At pag nalaman niyo po ang tunay na pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, at talagang bukal sa loob niyo ang paghanap sa Kanya, wala po, ito po, doon nyo na po malalaman kung ano ang pagtawag sa tunay na pangalan na nasa itaas. Unti-unti nyo pong malalaman nyo na hindi na kailangan bigla na lang, kumbaga sa ibababa. Kaya nga sabi niya, bababa ang banal na espiritu upang magkaroon kayo ng karunungan kapag tayo nakipagkaisa sa ating Panginoon sa Kristo at nakilala natin siya ng lubusan. Pero kailangan maraming pagsubok, kailangan maging mabait ka sa lahat. Ngayon, pag nalaman nyo na po yun, kasi ito po natutupad po yun. Sinabi niya sa Getsemane, sa kanyang mga tao, Ama, ipinakikilala ko po ang mga taong ito sa inyong harapan. At alam kong anuman pong bagay ang hilingin nila sa inyo na sa aking pangalan ay inyong ipagkakaloob dahil ako'y kinalulugdan yung anak. So sa makatuwid, anuman ang hilingin natin sa among nasa itaas, pag tinawag at dumaan tayo sa pangalan ng tunay na pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay kanyang ipagkakaloob. Ngayon ang tanong, kilala mo ba ang tunay na pangalan niyan? Hanapin mo, yan ay matatagpuan mo. Sa paanong paraan, hindi po pwede po basta-basta malaman yan sa YouTube, sa Facebook, hindi po pwede kasi ano po yan, bahagpit na ipinag-uutos po niya na ilihim ang kanyang pangalan. Pero hindi niya naman po yun ipinagkakait sa mga taong humahanap. At doon yun na rin po masusumpungan ang tunay at makikilala nyo ang pagtawag sa Ama. Kasi siya na rin po ang magtuturo, yung banal na espiritong bababa sa inyo ang magtuturo upang unti-unti nyo makilala ang pagtawag sa Ama. At ang lahat ng bagay
Hindi na po naman kailangan yung napakaraming Latin na salita. Kahit Tagalog lang po at nalaman nyo tunay na pangalan, pwede nyo gamitin sa lahat ng bagay yan. Panggamutan, pangkaligtasan, at lahat-lahat na. Pero mahigpit po ang bilin ng ating Ama na nasa langit na huwag mong babanggitin ang aking pangalan. Pero kailangan kung hinahanap mo naman siya, ay makikilala mo siya. Yun lang po mga ka-YouTube at mga ka-antingero. Isang parang hapon po sa inyo lahat. At ako po ay shout po sa inyo at sana matulungan niyo ako sa channel ko na madagdagan ng mag-subscribe sa akin mga kaibigan niyo para naman po kahit papaano tagal-tagal ko na po sa YouTube na ganyan pero wala po, siyempre gastos ka sa load lahat, marami kang gagastusan na wala naman po ako kaya minsan po nababalam yung pag-upload ko. Isang magandang hapon po sa inyo lahat, sana matulungan niyo ako na mag-subscribe, like and share. Kakunti na lang po hinahabol ko. Like and share at kahit pa paano magkaroon tayo ng konting bayaya at nang patuloy akong makapaghatid sa inyo ng mga kaalaman. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa pangalan po ng lumikha ng langit at lupa at lumalang ng lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Hinihiling ko po na nabigyan kayo ng biyaya at pagkalooban sa pangalan po ng kanyang bugtong na anak. Amen. Sige po, see you next video.